Eksklusibong humarap sa News 5 ang testigo na nakakita sa paglilibing ng 3 bangkay sa isang sementeryo sa Laurel, Batangas. Pinaniniwala ang may koneksyon ang mga ito sa Isabong. Live mula sa Laurel, Batangas, sa frontline ng balitang yan, si Reynel Pawid. Reynel. Julius, nakausap nga natin yung tendero ng kandila dito sa Laurel Public Cemetery na siya ring nakakita doon nga sa paglilibing ng 3 bangkay na ipinahukay naman ng Department of Justice. Sabi niya ay magkakahiwalay na buwan noong 2021 ipinalibing yung mga ito. Yun din yung mga panahon kung kailan nagsimula nang nawala yung higit 30 mga sabongero. Binalikan ng News 5 ang pinaghukayan sa 3 bangkay sa pampublikong sementeryo sa Laurel, Batangas. Ayon sa Department of Justice, posibleng may koneksyon ang mga ito sa Isabong. Malapit sa sementeryo, lumantad ang tindero ng kandila na si Binoy. Nakita niya raw mismo ang paglilibing sa 3 bangkay. Walang nakakaalam, basta nilibing lang dyan na walang masyadong tao. Sila lang, parang sila lang. Baga basta na lang tinapon doon. Sa inuwa yan, siguro sinabunan. Hindi maalala ni alias Binoy ang eksaktong petsa ng tinawag niyang secret libing. Pero noong 2021, nagkaroon daw ng libing kada 2 hanggang 3 buwan. Paisa-isa lang yung inaano nila. Nililibing dyan, hindi naman sabi-sabi yung 3. Kaya lang, wala yung libing na yung totoong libing na may prosesyon. Hindi raw lalampa sa 10 ang naglibing sa mga bangkay. Kunti lang sila, may pulis pa eh. Wala nang nag-claim, wala nang nagtatanong. Wala, basta tahimik. Nahanap din namin ang may-ari ng punerarya na nag-ayos sa mga bangkay, pero tumanggi na siyang humarap sa kamera. Ginawa lang daw nila ang nararapat at inilibing ang mga bangkay kahit walang pagkakakilanlan. Naunang sinabi ng DOJ na 3 ang naiulat na nawawala sa Lipa City noong 2020 at isa sa kanila ay babae. At isa sa mga nahukay na bangkay nitong Miyerkules, posibleng babae raw. Sinabi na rin daw ni Julie Dondon Patidongan o alias Totoy na may dinukot silang babae sa Lipa noong 2020. Kanina nakausap ulit ni DOJ Secretary Boying Remulla si Patidongan. Pinag-usapan nila ang ilang paglilinaw at update sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Mahalaga yan kasi siyempre yung demeanor ng witness dapat talaga kabisado namin. And so far so good. Very reliable siya. Ayon kay Remulla, mahigit 30 ang iniimbestigahan kaugnay ng pagkawala ng mga sabongero. Tuloy-tuloy rin daw ang pagkuha ng DNA sample sa kaanak ng mga nawawalang sabongero. Bubuo na rin daw ng DNA bank para matukoy ng maayos ang mga kalansay. Julius, pasado 3:00 nga kaninang hapon ay tumungo yung diving team doon sa Ground Zero para gamitin ulit yung remotely operated vehicle o yung underwater drone. Pero kinansela na nga ng Department of Justice yung operasyon ngayong araw dahil nga sa bagyong Krising. Julius. Maraming salamat, Reynel Pawid. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.